Yun, so magandang araw po mga boss. So ang topic po natin ngayon ay ano po ang dapat natin gawin sa inahin na hindi po nangingitlog. So alamin natin ano ba ang problema. Bakit po sa tingin natin hindi nangingitlog ang inahin? Isa po, sobrang bata. Ideally po kasi mangingitlog ang inahin mga 5 to 6 months. Yun po yung una nilang itlog, maliliit po yun. Tapos, yung susunod na cycle na pag-iitlog nila, which is siguro by 8 months to 9 months, yun po yung sakto na ng itlog na gagamitin. So, usually, ito yung breeding na ginagamit dito sa panahon na to, sa edad na to, ginagamit yung mga inahin, recommended gamitin. Kasi mas malalaki ng itlog, syempre yung sisiw, mas malalaki at mas malalakas. So, isa pa, bakit hindi nangingitlog? Baka i-consider nyo, matanda na po yung inahin. Usually, kahit pakainin po natin, based on my experience, pakainin po natin ng pinakamasarap na breeder pellets yan. Pagka medyo 5 years na siya, or 3 years and up, hirap na po mangitlog yan. Minsan once a year na lang po yan nangingitlog. Tapos nangingitlog po yan usually hindi nga po January, mga February na po yan pag may mga kaya po dapat lagi meron po tayo yung mga dumalaga na 9 months. Yun po yung nire-recommend na magamit po natin sa breeding. So yun po yung so anong gagawin natin? Tsaka isa pa po pala yung sa mga matatanda na inahin, kung meron man na nangingitlog pa ng marami, ang problema po dito, yung similya nila o yung pagpisa nila, hatchability, kahit maraming iitlog, hindi na rin po ganun kaganda. Ang nire-recommend po ko po, at based on my practice, dapat po kung medyo matanda yung inahin, paparisan po natin to ng mas bata-batang broodcock. Ganun naman po, and vice versa, pagka matanda naman po yung broodcock, paparisan naman po natin to ng mas bata-batang mga inahin. Ganun po yung usually practice sa mga farms. Tapos, ano bang dapat gawin? So, pag hindi nangingitlog, syempre, dapat purgahin natin. Pag hawak natin, pupurgahin natin, i-dedelouse natin, paliguan, para baka may mga parasites. Tapos hawakan na rin po natin, baka po ito ay may sapola. Dalawa po yan, yun. Pwedeng may sapola, or pwede namang payat, o kulang sa nutrition yung inahin. So, kung may sapola, medyo bawasan po natin ng konti yung pakain. Tubig-tubig lang, siguro once a day lang po natin pakainin para mabawasan yung sapola. Tapos after a week, i-check ninyo kung numipis. Tapos kung hindi pa, isa pa ulit linggo. Tapos ayun po, kung napansin niyo na umaano na, idahan-dahan na po natin pakainin ng magandang pellets or feeder pellets na at laging may tubig, at samahan na rin po natin ng vitamins. So, yun po. So, kung yung sapola ay may sapola. Kung medyo payat naman po, dadagdagan po natin ng eksakto pagkain. Ganun din po, purgahin, i-delouse, i-vitamins. Kung pwede nyo turukan ng B-complex. Kung hindi naman, sa patukan nyo hahaluan ng vitamins and minerals para gumanda po yung pakiramdam ng mga inahin natin. So, yun po yung mga dapat natin gawin sa mga inahin na ayaw mangitlog. Kasi usually po, ang pangingitlog po, para po yung menstruation cycle po yan. So, kung napapansin ninyo, kung nagkatay kayo ng dumalaga, nakikita ninyo, sunod-sunod parang ubas yung mga itlog. So, talagang nangyayari po yan, talagang sa buhay nila, talagang nagiging cycle po yan. Basta maganda po ang pangangatawan ng isang inahin, parati pong lumalabas o nagkakaroon ng mga itlog. Kaso, infertile po yun, so kailangan po natin gumamit ng broodcock para makastahan sila at magkaroon ng similya. At kung battery cages po ang ginagamit natin, hindi po sila nakagala, hindi natin sila pinaglilimin. After nila mangitlog at napansin niyo, nangungulag na po sila, or yung parang nasa stage na po sila ng parang naglilimlim, ginagawa ko po doon, ilulubog ko lang po ulit yun sa tubig na may i-delouse na rin at pupurgahin. Tapos usually ginagawa ko po, nililipat ko po sila ng ibang area, hindi po doon sa dati nilang area, para
or mas maganda, kung meron kayong pagalaan, yung iba pinapagala muna yun ng ilang weeks, 1 week to 2 weeks, tapos saka ulit i-harvest para makabawi. So, ganun po. Tapos yung iba, nagbibigay ng mga maliliit na bato or nagdudurog ng mga shells para sa calcium ng mga itlog para may ma-produce po sila ng itlog. Minsan po kasi nangingitlog, malalambot yung shells. So, ganun po. Kung meron pa po kayong ibang practice na ginagawa, i-comment nyo lang po. At baka po meron pong ibang nanonood na or nagbabasa ng mga messages para makita po nila or may matutunan po sila. So maraming salamat po.